Hi there, good evening po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. I'm Pastor Willan Gagis and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. And every Wednesday po, ito po ang aming midweek service or ang aming prayer meeting. So thank you so much for joining us to praise the Lord and to pray to Him. At idudulog po natin sa Panginoon ang mga prayer concerns natin later on. But let's start our night worshiping and praising the Lord, for He is good and He is faithful. Amen. He is the rock of all ages. He is our healer in times of sickness. He is our fortress in times of trouble. He is our mighty God who is our defender. He is our great provider. Amen. He is our good shepherd who takes care of us. Oh, what a wonderful God we have. Amen. Let's sing our praises to the Lord. Hallelujah. Rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. Rock of ages. Come on, sing it with us. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. You're a shelter in the time of trouble, a refuge in the time of storm. You're a fortress in the time of struggle, a tower in the time of war. You're a healer in the time of sickness. Yes, you are. A comfort in the time of grief. Hallelujah. You're a stronghold in the time of weakness. A helper in the time of need. Rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. You're a shelter. You're a shelter in the time of trouble, a refuge in a time of storm. You're a fortress in the time of struggle, a tower in the time of war. You're a healer in the time of sickness. Yes, you are. A comfort In the time of grief, you're a stronghold in the time of weakness, a helper in the time of need. My rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. Rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust. I will always put my trust
Glory my to Jesus. reclamations, Hallelujah. strong We will always foundation. put our trust, our We will faith trust in you, you Lord. now and forever. Hallelujah. For Thank you are you, the rock Lord. of ages. Thank you, Lord, Lord, for being you our are strong tested fortress. through time. Thank you, God, Hallelujah. for being our You are strong faithful. tower. You are the Our rock of strong our foundation. salvation. You are the rock, O Hallelujah. Lord, of our faith. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. You are the Ancient of Days. Hallelujah. You are faithful. You are true, Lord. You are just. And you are covenant-keeping God. You keep all your words and promises. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. Thank you, Lord. And because of that, we will always put our trust in you, Lord. Come on, church, let's begin to bless the name of the Lord. Let's begin to thank Thank you, him as we Jesus. Thank enter you, his Lord. gates with thanksgiving. Thank you, As we God, enter for his being courts our with true praise. Come on, let's and begin faithful to bless God. the Lord. We For he is bless our your name, healer. Lord. For he is our We shelter glorify in your time name, of oh trouble. He is our refuge in the time of Hallelujah, storm. hallelujah. He is our fortress in the time of Yes, struggle. amen. He is a tower in the time of war. Hallelujah. He is our Thank you, comfort God. in the Thank time you, of Lord, grief. for your He is our faithfulness. stronghold in the time of Thank you, weakness. God, for And being he is strong our helper tower, in the time of need. our helper, Oh, we bless you, Lord. our comfort, our strength. We Hallelujah. bless your name, Jesus. Lord, we believe, Lord, that you are the great physician. That you have ultimate power, Lord, to provide for our needs and to heal us from all our sickness and diseases. Amen. Yes, Lord. So, Lord, we choose to believe. We choose to trust you, Lord. Yes, Lord. We Hallelujah. put our faith on you, Jesus. In Jeremiah it says, heal me, O Lord, and I will be healed. Amen. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save
one I praise. Lift it up once again. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Come on, say it to the Lord. Verbalize the lyrics of the song. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. If you are willing, Lord, I will be cleansed. If you are willing, Lord, I will be healed. Lord, save me and I will be saved. Bless me and I will be blessed, Lord. Hallelujah. Come on, say it to the Lord. Heal me, Lord. Deliver me, O God. For you are the one we praise. You are the one we worship. You are the one we bless, Lord. We glorify your name. We bless you, Lord. By the power of the blood of Jesus, we claim our healing, Lord. We claim our deliverance, No Jesus. other name but Jesus. We claim our freedom in your name. No other We are God but free. We are free from this season. Almighty We are God. free from the stronghold of the enemy. We are released by the bondages of the enemy in our lives. We claim the healing of Jesus. Hallelujah, Jesus. We claim the victory in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. He is moving in our midst tonight. By your will and by your stripes, As we lift up our praise to Him, as we worship Him in there is spirit and in healing truth, flowing in the us. Lord is moving in our midst. There is Hallelujah. healing flowing in us. As we believe His healing power, Hallelujah. as we believe His saving power, as we We believe appropriate His blessings, what you hallelujah, have done will at the pour cross out. of Calvary in our lives. Thank you, Jesus, for your word that says, Hallelujah. by your stripes we are healed. And the Apostle Peter repeated it in his letter to the churches. By his stripes we were healed. Hallelujah. Pinagaling na po tayo ng Panginoon. Nang dalhin ng Panginoon ang ating mga karamdaman sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. Hallelujah. Just believe and receive it from the Lord tonight. Amen. Let's continue to praise Him. When I think about the Lord, how He raised me, how He saved me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I
think about the Lord. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. Come on, let's give it to Him. It makes me wanna shout, woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. It makes me wanna shout. Come on, shout your praises to the Lord. We shout our praises. Hallelujah. We shout our adoration. We bless you, Lord. We shout our glory. We give you the glory. We shout all We give you the honor. worship We give that you the belongs praise, to our Lord. mighty We give you all and wonderful thanksgiving. God. Hallelujah. 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 You For the great things you deserve, have done, you Lord. deserve the highest glory and honor. For the great things you have done, And Lord. We praises. praise you. We recognize Hallelujah. your presence, Our Lord. mighty We recognize and your great power, and Lord. loving God. Hallelujah. Praise you for the great things you have done. We bless The your Lord name, is Lord. great and greatly to be We praised. thank you, Jesus, for what Hallelujah. you've done. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You have made us glad. Amen. You have made us glad because of the manifestation of your power and your glory in our lives. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na magpagaling. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan mo na tumugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa kapangyarihan mo na kami po ay ingatan, pagpalain, at isama mo, Panginoon, sa iyong mga gawain. Salamat po na kami po ay pinili mo, Panginoon, upang makibahagi sa iyong misyon dito sa sanlibutan ito, Panginoon, upang magligtas.
At kami na iyong katawan, Panginoon, ang iglesia. Kami, Panginoon, ang extension ng iyong mapagpalang kamay. Kami, Panginoon, ang iyong mga bibig dito sa earth. Kami, Panginoon, ang mga paa mo dito, Panginoon, sa lupa. Lord, with humility, Panginoon, we humble ourselves before you. Kami, Panginoon, ay mga servants mo. Kami, Panginoon, ay mga lingkod mo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay mga gamit, O Lord, sa iyong mga kamay. We are tools in your hands. We are your instruments, O Lord, here on earth to bring about your salvation. Upang ipahayag namin ang mabuting balita ng iyong kaligtasan. Upang abutin ang mga tao, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gamitin. Patuloy mo kaming kasihan ng iyong presensya at ang iyong banal na kapangyarihan. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy po naming makita ang mga bagay na ipinagagawa mo po sa amin. Give us direction, Lord. Give us clear vision upang makita namin, Panginoon, ang mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. And give us all the resources we need to accomplish your will here on earth. Simulan niyo po, Panginoon, sa aming mga puso. Simulan niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Palakasin niyo po, Lord, ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. For faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. And as we are empowered by your Holy Spirit, Lord, we will go out with joy and be led forth with peace, O God. Bagamat ang pagtatanim, Panginoon, ay may pagluha, it is your promise that we will reap with joy. So Lord, we continue to trust you. We continue, Lord, to look upon you, Lord, to fix our eyes upon you, Jesus, the author and the finisher of our faith. At alam po namin, Lord, na mga sinimulan mong mabubuting bagay sa aming buhay sa iglesyang ito, Panginoon, ay lulubusin at tatapusin mo, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Lord, sa gagawin nyo sa gabing ito, sa aming mga buhay, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa mga kaka-join pa lamang po ng ating live. We greet you all in the powerful name of Jesus and welcome to the Foursquare Church, San Juan City. At salamat po sa pag-join nyo sa amin sa aming prayer meeting. And before we move on to our prayer time, ay pag-usapan po muli natin ng kaunti yung atin pong topic last Sunday, kung saan pinag-usapan po natin ang isa sa mga subtopics natin, no, sa ating tema na walking in the footsteps of Jesus. So ang layunin po natin, ang nais po nating mangyari or ang mga objectives po natin sa ating tema na walking in the footsteps of Jesus is i-trace natin ang mga nilakaran ng Panginoong Jesus, no, sa New Testament, at tingnan po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa location na ito, at by observing the Lord Jesus Christ, how He treated people, sa pakikinig natin sa Kanyang mensahe, sa pagtingin natin sa mga pamamaraan ng Panginoon, sa Kanyang pagpapagaling at pag-touch, pag-reach out sa mga tao, pag-save sa mga tao, ay makita natin ang heart ni Lord na pwede po nating gayahin. Ano po ba yung asal ng Panginoon na pwede nating gayahin? At kung paano po niya inabot ang mga tao, ay ganun din po ang ating gagawin. Kaya napakaganda po nitong journey na ginagawa po natin, and I believe that the Holy Spirit is the one leading us, no? Sa bawat mga location na pinupuntahan natin every Sunday, ay nabibless po tayo sa nakikita natin sa Panginoong Jesus. And it allows us to reflect on ourselves at tinitingnan natin ang Panginoon bilang ating modelo, bilang ating Panginoon na sinusundan po natin.
Alalahanin po natin na bago itong um, walking in the footsteps of Jesus, ang tema po natin ay following Jesus. So parang kung titingnan po natin ay halos magkaparehas po yung tema natin, no? At pero mas ginawa pa po nating malinaw. We are not just following Jesus. Hindi lang tayo sumusunod kay Jesus na nakatingin tayo sa Kanya sa malayo at a distance. And I remember the story ni Peter, no? Nung inaresto na ang Panginoong Jesus, nagtakbuhan po ang mga lagad. Pero ang description na nilagay ng mga accounts noon, Peter was following Jesus at a distance. Peter was following Jesus at a distance. Sumusunod si Peter nung time na yon na inaresto na ang Panginoon at dinala na po siya doon sa quarter para siya po ay litisin sa kalagitnaan ng gabi. Imagine niyo po yun. Violation po yun ng kanilang batas. No? Kasi sarado na po ang mga opisina ng hating gabi nung inaresto ang Panginoon. Pero habang, imagine nyo po, walang mga, sarado po ang mga offices nila, talagang itinuloy po nila ang paglilitis sa Panginoon. And Peter, sabi po doon, was following at a distance. Nusundan po niya kung saan dadalhin ng Panginoon. At pagkatapos nga po, nakihalubilo na si Peter doon sa mga tao na nagpapainit po doon sa apoy. At may mga nakakilala po sa kanya. At ito na po yung time na dininay po ni Peter 3 times ang Panginoong Jesus. We don't want that to happen to us. Na tayo po ay following Jesus, sumusunod kay Jesus, pero hindi po malapit sa Kanya. Sumusunod po tayo kay Jesus, hindi po at a distance. Hindi po malayo. Hindi nakatanaw lang at tinitinan, kaya pupunta si Jesus. Kundi tayo po ay sumusunod sa Kanya, na malapit sa Kanya, para hindi tayo mapalayo sa Kanya. Kaya mas intentional pa ang sabi natin, walking in the footsteps of Jesus. Lalakad tayo sa nilakaran ng Panginoon. Ibig sabihin po, it's an idiomatic expression. It's a figurative speech that means kung ano po ang naging buhay ng Panginoong Jesus ay gagayahin po natin. Yan po ang ibig sabihin ng walking in the footsteps of Jesus. Tutularan po natin ang naging buhay ng Panginoon. So last Sunday we talked about Jesus in one of the cities. So hindi po tukoy kung saan po yung specific na syudad or town kung saan po nag-minister si Jesus, but we know that he is still in the region of Galilee. Maaring isa ito sa mga syudad na nakapalibot po sa Sea of Galilee, no? At ang kwento po natin last Sunday ay may pinagaling po ang Panginoon na isang ketongin. Jesus heals a leper. But let's go back to the Old Testament at tingnan po natin yung Leviticus, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, Leviticus chapter 13, it tells us of God's laws about leprosy. So ito po yung nagdedetalye kung ano po ang gagawin kapag may mga kababayan po sila na may leprosy. It's actually a long chapter na binibigyan po sila ng instructions kung ano po ang gagawin sa may mga sakit. At nalaman po natin last Sunday sa ating topic na ang leprosy po na terminology sa Bible ay hindi talaga o kaya naman ay hindi lang yung Hansen's disease na alam nating leprosy sa modern day natin ngayon. Kundi ito po ay umbrella statement or blanket statement sa lahat po ng uri ng or iba't ibang uri ng sakit sa balat. Okay? So, psoriasis, meron pong mga galis, no? Iba't ibang klaseng sakit sa balat na nung panahon na yon
nasa ilalim ng isang salita na leprosy. Okay? So ganun po. Ngayon, sa chapter 14 po ng Leviticus ay nagkaroon po ng pag-asa. Kasi, imagine nyo, itong chapter 13 tungkol sa leprosy at dineclare nga po dito na sila po ay considered ceremonially unclean. Na sila i-quarantine, sila ay ilalayo sa mga tao hanggang sa sila ay gumaling or maaaring gumaling. At yung mga previous chapters naman, makita natin, puro about unclean, unclean, unclean. Pero pagdating sa chapter 14, ay nagkaroon po ng pag-asa. Dahil dito po ang isang isolated na leper ay nagkaroon po ng pag-asa na maaring makabalik pa sa kanyang pamilya, sa kanilang community. Muli siyang ma-integrate sa kanilang society. So tingnan po natin, basahin natin. Leviticus chapter 14 verse 1. Then the Lord spoke to Moses saying, "This shall be the law of the leper for the day of his cleansing. He shall be brought to the priest." So ang mga priest po ang inauthorized sa Mosaic law na sila ang magsusuri. Sila po ang magche-check up, mag-i-examine po doon sa mga lepers kung sila po ay magaling na. At sila po ang magde-declare, ang magbibigay po ng certificate of, yung parang medical certificate or fit to work na okay na sila, magaling na sila, malinis na sila. Ngayon, sa verse 3 ang sabi, "And the priest shall go out of the camp, and the priest shall examine him, and indeed, if the leprosy is healed in the leper, then the priest shall command to take for him who is to be cleansed 2 living and clean birds, cedar wood, scarlet, and hyssop." So nakita natin dito na yung leper ay hindi pa rin po maaaring, kahit nag-improve na yung condition ng kanyang balat or nakita niya na magaling na siya, hindi pa rin po siya allowed na pumasok doon sa loob ng syudad. Kundi ang gagawin po ng priest, siya po ang lalabas sa syudad para tingnan po yung leper. Sabi po doon, "And the priest shall go out of the camp, and the priest shall examine him, and indeed if the leprosy is healed in the leper, then the priest shall command," etc. So nakita po natin yung pari ang lalabas para pumunta doon sa leper at suriin po siya. Lagi ko po sinasabi ito sa ating mga preaching, na yung Old Testament, ito pong lahat ay foreshadow, symbol, or type ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, lahat po ng dinidescribe dito sa Old Testament, lahat po ng mga laws na ito na ibinigay, even yung history na nangyari po sa mga Israelita, sa mga Hebrew people, lahat po ito ay foreshadowing. Ito pong lahat ay symbolism or type ng Panginoong Jesus. Kaya makikita natin dito sa chapter 14 ng Leviticus, the priest who goes out of the camp to meet the leper and to examine that leper is a type of the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po si Jesus. 'Di ba? Nung siya po ay nag-ministry, hindi po niya hinintay na ang mga tao ang pumunta sa kanya. Kundi nung nag-start po ng ministry si Jesus right after his baptism, ano po ang ginawa ng Panginoon? He went about. He went out. He go to the towns, to the villages. Nakita niyo nga po nung nasa Capernaum siya,
'Di ba? Ang dami pang gustong pumunta sa kanya pero sabi ni Peter kay Jesus, nung nagpi-pray si Jesus, nahanap na nila si Jesus, sabi niya, Jesus, the crowd are looking for you. Pero sabi ni Jesus, we must go to the other towns, to the other cities, to preach the gospel. For this is the reason I came out. This is the reason na siya po ay dumating, to seek and save the lost. Ito po yung reason na siya po ay dumating para po sa mga unrighteous. Siya po ay dumating para hanapin po ang mga makasalanan and to call them to repentance, to save them. Kaya po, yung priest na lumabas dito ng camp, no, lumabas po ng walls ng city para hanapin po at tingnan yung leper, is a picture or is a type of the Lord Jesus Christ, na siya po ay naparito sa mundong ito. He left heaven. He became one of us. He went to earth para po tingnan tayo. Para po hanapin tayo. At kung babalik tayo doon sa story natin sa Luke chapter 5, nung nagmakaawa po yung leper, lumuhod sa harapan ng Panginoong Jesus, sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. At anong ginawa ni Jesus? He touched the leper. Na kung tutuusin po sa law, bawal po yun. Because lepers are considered unclean. Hindi po sila pwedeng hawakan. Hindi po sila pwedeng hawakan ng mga tao because the moment you touch a leper, ikaw din po magiging unclean ka na rin. Ceremonially unclean ka. Jesus was moved with love, with compassion, with mercy. Sa naging posture po of humility nung leper. At nakita po natin Jesus touch him. Hinawakan po siya ng Panginoong Jesus. At ang sabi, I am willing, be cleansed. Sabi po ni Jesus. So, hindi lang po si Jesus yung picture dito ng priest na mag-i-examine, but Jesus is also the healer. Amen? He is also the healer. At nakita po natin dito, napaka-tedious nung mga ritual na gagawin po dito ng priest para siya ay luminis. No? So siya po ay mag-aalay ng 2 ibon, may kahoy na cedar wood, tapos may tali na kulay pula, and then yung hyssop. Ang gagawin yung isang ibon ay papatayin po nila, paduduguin po nila at ihalo sa tubig yung kanyang dugo. At yung isang ibon naman ay itatali doon sa kahoy kasama po nung hyssop. Ito po isang uri ng halaman at itatali po yung ibon doon sa kahoy kasama po yung halaman, tapos itatali ng pulang tali. At ang gagawin po, ididip nila yung kahoy na yon doon sa tubig at dugo at iwiwisik po yun 7 times doon sa leper. Tapos yung dugo po nung ibon ay ipapahid po dito sa lobe ng tenga, dito sa thumb ng daliri niya at sa thumb ng feet niya. So ganun po ang gagawin. Pagkatapos po, sa loob ng 7 days ay magka-quarantine pa rin siya at titingnan po uli o obserbahan po uli siya for another 7 days. And after that, may mga ritual pa pong ipapagawa sa kanya. At may mga offerings po na kailangan siyang dalhin sa temple, sa mga priest. At nakakatuwa din dito na yung mga mahihirap na tao, syempre, nakita natin, last Sunday, pinaliwanag natin na yung mga leper, because of their medical condition, physical condition, ay hindi po sila makapagtrabaho.
Dahil yung mga tao nga lumalayo sa kanila. At kadalasan po yung mga tao sa panahon ni Jesus, yung mga lepers sa time ni Jesus, ay umaasa lamang po sa panlilimos. So they can't afford na mag-bring ng offering sa Panginoon like yung mga lamb or yung mga mamahaling mga hayop. Kaya ang Diyos ay nagbigay din ng provision para sa mga lepers na mahihirap, na walang kakayahan, na instead na mga lamb ang dadalhin nila, ay turtle doves o mga ibon lang ang dadalhin nila. 'Di ba? So nakita natin yung heart ni God dito para sa mga mahihirap. Yung compassion ni Lord para sa mga may sakit. At yun yung nakita natin sa time ni Jesus nung may isang leper na lumapit sa kanya at nagmamakaawa ng kaganyang kagalingan. Nakita natin yung puso ng Panginoon na siya po ay mahabaging Diyos. Siya po ay Diyos na nagmamahal at namumove po ng ating pong pagpapakumbaba. Kaya sa gabi pong ito, sa ating pong pananalangin, ay alalahanin po natin ang larawan ng Panginoong Hesus dito. Yung attitude ng ating Panginoong Hesus. Na sabi niya, I am willing. I am willing. Though that words are specific to that leper, yun po ay specific para doon sa leper. Ang maganda pong isabuhay natin dito ay yung attitude ng leper, na siya po ay buong pagpakumbaba na lumuhod sa harap ng Panginoong Hesus at hindi siya nag-demand. Sabi ko nga, maaring sa dinanas ng leper na ito na kahirapan, na siya po ay pahiwalay sa kanyang pamilya, nawala sa normal ang kanyang buhay dahil sa tumubong sakit sa kanyang balat, sa kanyang katawan. May reason po siya para magtampo sa Panginoon, para lumayo sa Panginoon. Pero nakita natin yung attitude, yung same attitude na mayroon si Job. Di po ba? Si Job, bagamat siya po ay dineclare na sa introduction sa kanya, dineclare na siya po ay righteous man. Pero nakita natin yung mga tragedy na dumating sa kanya. Namatay ang kanyang mga anak. Tapos nagkaroon leper. Bagamat ang description po sa Job ay nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan, ng mga abscess sa katawan, no? Mga pigsa sa kanyang katawan. We may also consider this a skin disease na nasa kategorya ng leprosy sa panahon nila. Because hindi tinawag na leprosy yung sakit ni Job kasi ang sabi ng mga scholars, ito ay pre-Mosaic. Maaring naisulat daw yung aklat ni Job at siya po ay ka-contemporary nila Abraham, sa panahon nila Abraham ng mga patriarchs. Kasi na-observe nila na yung paghahandog, pagsasacrifice na ginagawa po ni Job ay katulad po ng ginagawa ng mga patriarchs nila Abraham. 'Di ba? Sila Abraham ay mga altar builders. Kaya sabi po ng mga scholars, maaring yung kwento ni Job, kung ilalagay natin siya sa timeline ng history, ay maaring ka-contemporary po si Job nila Abraham during the time nila Abraham. Pero kung ito pong kwento na to ay nangyari after po or during the Mosaic law na establish na po yung mga laws during the time of Moses, papasok po ito sa kategorya ng leprosy, yung nangyari kay Job. But yet, nakita natin sa kwento ni Job, yung pagpapaubaya, nakita natin yung pananampalataya ni Job, na anuman ang dumating sa buhay niya. Anong sabi niya? Nung tinutokso na siya ng kanyang asawa na sumpain na ang Diyos para mamatay na siya. Anong sabi ni Job?
Mga pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos at hindi ang mga pagsubok? Ibig sabihin po, yung pananampalataya ni Job, ano man ang dumating sa buhay natin, ay tinitingnan natin na ito ay mga bagay na ipinahintulot ng Diyos or mula sa Diyos. Bagamat sinasabi natin na ang mga sakit ay hindi mula sa Diyos, 'di ba? Pero ang Diyos po pinahihintulot niya at sometimes ginagamit niya in His permissive will or sa kanyang wisdom ay ginagamit po niya ang mga bagay na ito para i-refine ang faith natin, para i-accomplish ang mga divine purposes ng Panginoon sa buhay natin at sa mundong ito. 'Di ba? Pero nakita natin yung pananampalataya ni Job na anuman ang mga dumating na adversities sa buhay niya, kahit pa yung sakit, matinding sakit sa balat, ay nagtiwala pa rin si Job sa Panginoon. Ang sabi niya, "Blessed be the name of the Lord. The Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord." At sabi doon, hindi nagkasala si Job dahil sa naging pananaw niya sa mga dumating na pagsubok sa buhay niya. At maaaring itong leper din na ito, ganon din ang nangyari sa kanya. Hindi natin alam yung background Hindi natin alam yung background ng leper na ito. Pero nakita natin yung faith, yung pananampalataya ng leper na to. Bakit? Tinawag niyang Lord si Jesus. In-address niya as Lord si Jesus na hindi nakita ng maraming tao kung sino si Jesus. Napakaraming mga taong sumusunod kay Jesus, following Jesus because of the miracles, because of the blessings. Pero itong leper na ito, bagamat hindi siya makalapit doon sa crowd, hindi niya magawang lapitan ng Panginoong Jesus because yung kino-consider siya na marumi at hindi siya pwedeng hawakan. Pero kung sino pa po yung isolated, sino pa po yung outcast, siya pa po ang nakakita ng totoong pagka-Diyos ni Kristo, ni Jesus. Imagine nyo po yun. While others are calling Jesus Rabbi, Master, human master, this leper called Jesus Lord na ang katumbas ay ang Adonai. Title ni Lord in the Old Testament. Hallelujah. Nakita natin yung faith niya. Nakita natin na itong tao na to, sa kanyang pananampalataya, si Jesus na lang ang kanyang pag-asa. Siya po ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. And he begged Jesus, "Lord, if you are willing, you can make me clean. You can heal me. Heal me, O Lord, and I will be healed." Yun yung faith ng leper. Kaya po sa gabing ito, as we pray, maaaring may mga pinagdadaanan po tayong mga pagsubok, karamdaman, mga pangangailangan, problema sa tahanan natin, sa ating trabaho, sa ating business, sa ating pag-aaral. Yet, magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ni Job at ng leper na ito, na tinatanggap natin na anuman ang dumating sa buhay natin, ito ay pinahintulot ng Diyos. Maaaring hindi natin maintindihan sa ngayon kung ano ang dahilan. Pero yung faith natin, ang ibig sabihin din yan ay pagtitiwala. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon na hawak niya ang ating buhay? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon na ang Diyos natin ay sovereign? Na ang Diyos natin ay mapagmahal at full of wisdom?
na hindi hahayaan ng Diyos na dumating sa atin ang isang bagay na hindi ito magwo-work para sa ating ikabubuti. Kasi ang sabi niya, di ba, sa Romans 8, and God is causing all things together to work for our good. So, ibig sabihin kung yan ay inalaw ng Panginoon na dumating sa ating buhay, na maranasan natin ang isang bagay, ibig sabihin, may nakikita ang Diyos na i-accomplish yung bagay na yan na, sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, kapatid, sa anumang dumarating sa ating buhay, walang inisip na masama ang Diyos. Walang inisip ang Diyos na tayo po ay pasakitan o pahirapan o parusahan, kundi sa kanyang pagmamahal at sa kanyang katalinuhan, sa kanyang karunungan, inaalaw niya ang mga bagay-bagay na dumating sa ating buhay dahil meron siyang ina-accomplish sa ating pagkatao na ikabubuti po natin. Amen? At kasama po dyan ang pagdadalisay, pagpapatatag, pagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya kung sakaling sa sandaling ito ay parang merong question sa puso mo na parang hindi mo matanggap na, bakit ako, Lord? Ang dami-dami namang mga tao dyan. Ang dami-dami namang mga worst sinner than me. Mas may mga matindi pa sa akin dyan. No? Bakit ako pa? Panginoon, mahal mo pa ba ako? Do you still care for me as your child? Kung may mga agam-agam o mga question po sa ating isip na mga ganyang katanungan, mga kapatid, iwaksi po natin yan. Alisin po natin yan sa ating kaisipan. At yung pagtitiwala po natin sa Lord ay palakasin po natin. Palakasin po natin at pagtiwalaan natin ang karunungan ng Diyos na, Lord, hindi ko man naiintindihan kung ano ang nangyayari, kung bakit nangyayari sa akin to, kung bakit mo inalaw ang pangyayaring ito sa buhay ko. Pero pinipili ko sa gabing ito na magtiwala sa karunungan mo at pagmamahal mo sa akin. At alam ko po, Panginoon, na hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan. Na bagamat umiiyak ako, bagamat ako ay nakakaramdam ng pain, ng suffering sa sandaling ito, alam ko, Panginoon, nakasama kita at bibigyan mo ko ng biyaya at kalakasan para ma-overcome ko ang mga bagay na ito. At kapag natapos ang mga pagsubok na ito, alam ko, Panginoon, na patuloy kitang pupurihin, patuloy kitang paglilingkuran dahil nakita ko ang iyong kabutihan at katapatan sa aking buhay. Balang araw, marirealize ko rin, Panginoon, i-reveal mo rin kung ano yung bagay yung in-accomplish mo sa buhay ko sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Hallelujah. Sa gabing ito po, tayo po ay dumako sa ating panalangin, having that faith in the Lord. Patuloy po nating ipanalangin ang ating discipleship program, ang ating Foursquare Journey implementation. Panalangin natin ang ating mga tribe leaders, na bigyan sila ng kalakasan ng Panginoon, bigyan sila ng pagmamahal at concern sa kanila pong mga tribe members, na sila po ay talagang tutulungan nila sa paglalakbay nila tungo sa paglago nila bilang mga followers or disciple ng Panginoon. Pag-pray din natin yung mga tribe members, the same thing likewise, no, na sila po ay magpatuloy sa kanilang journey. May mga pagsubok man na dumarating, minsan may mga ang hirap ng mga schedule natin, di magtagpo-tagpo, pero magpatuloy po tayo. Let us encourage one another na tayo po ay magpatuloy sa ating paglago kay Kristo. May mga pangangailangan po tayo sa implementation ng ating discipleship program, and let's pray for the Lord for God's provision po para sa ating mga pangangailangan. Isa po dyan ay yung darating po natin na Foursquare Experience Retreat ng Scarlet Division, at ito po ay hinati natin sa 3 separate dates, no? Isa po dyan ay yung Life in Christ Church, Foursquare Church sa Pasig, kila Pastor Y. Hernando.
ay gaganapin po ngayong July 4, ngayong Sabado. Isa po rin ako sa magiging speaker dyan. Kasama po natin ang main facilitator natin, si Dr. Reverend Chris Canlas at si Pastora May, and yung team po nila na manggagaling pa po ng Pampanga. And then, dito naman po sa church natin ay 2 dates po yan. Iba't ibang halo-halong mga simbahan sa Scarlet Division. The next Saturday ay July 11 and the following Saturday, July 18. Tapos may mga nag-message din po sa atin coming from other division, coming from Dove Division, at saka dito po sa Lion of Judah, na magjo-join po sa atin na ibang mga pastors. So, let's pray po sa victory at pag-move ng kapangyarihan ng Panginoon sa mga mag-a-attend po nitong retreat. And then, ipag-pray po natin yung evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars ng ating society, arts and media, business, church, yung ating health, education, family and government. Pag-pray natin ang ating PNP service every Sunday. Yung campus ministry natin na gusto nating pasimulan, and we're going to have a courtesy call sa ating schools division superintendent, Dr. Nerissa Losaria, at doon po sa school head ng school na pagtuturuan po natin ng values education. So pag-pray natin na gamitin ng Panginoon itong pagkakataon na ito para marami tayong mga estudyante na ma-reach out. Lalong-lalo na ngayon talagang makikita natin lalo sa social media yung panawagan na kailangan ng salita ng Panginoon sa mga paaralan. Students need Jesus. Amen? Dahil sa mga nangyayaring mga crime, no, na nangyayari po sa mga school. Grabe po, no? At araw-araw halos may binabalita din po na nadadagdagan pa ang mga ibang insidente na sa mga schools. So it is high time po para talaga pong ma-penetrate po natin ang educational sector ng ating lungsod at tayo po ay maging pagpapala sa ating mga estudyante. And then pag-pray natin ating mga church departments, wisdom and guidance for our leaders, new and additional leaders, assimilation of guests in the church. No, yung mga dumarating po na mga first-timers sa ating simbahan ay pagpatuloy po sila sa kanilang pagdalo at maging bahagi po sila ng ating church. And then let's pray for our July calendar of activities. Pag-pray natin ng mga may sakit nating mga kapatiran, loved ones, no? And then let's pray for blessings sa ating mga ministry partners, supporters, and givers. And lastly, let's pray for our government at sa ating pong bansa. No? Nakita naman natin kahapon, no, kung paano na paralyze ang ilang mga major roads natin, lalo na ang EDSA, dahil nga sa rally na ginawa po ng ilang mga grupo. At yan po ay sa tingin natin magpapatuloy pa dahil sa dissatisfaction na nakikita po nila sa ating gobyerno at sa direksyon na tinatakbo po ng impeachment at ng mga cases sa mga flood control scandal sa ating bansa. So yan po yung magiging focus ng ating prayer. But if there are other concerns na nililid ng Panginoon, it's personal sa inyong family, please free to add those concerns sa inyong pong mga panalangin. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong time of prayer. Hallelujah.
Jesus, Redeemer. And all who look to you will be made whole. I look to you. You are my healer. I look to you. You restore my soul. I look to you. Jesus, Redeemer. And all who look to you will be made whole. And all who look to you will be made whole. And all who look to you will be made whole. Yes, Lord. We choose to look to you. We choose to fix our eyes on you, Lord. And we choose to place our faith, our trust, and our confidence in you, Lord Jesus. Because we know that you love us. We know that you care for us. Lord, that you will never leave us nor forsake us. And as a Father, as our Heavenly Father, as our good Father, Lord, all you want is the best for us. Wala ka pong hinangad na anumang mali o anumang masama para sa amin bilang mga anak mo. All your intentions and plans for us are good. Hallelujah. At makatitiyak po kami, Panginoon, sa mga bagay na yan. Because you are a holy God. You are a loving God. You are a God full of grace and truth. Kaya, Panginoon, salamat po sa assurance ng iyong mga salita at ng iyong mga pangako sa aming mga buhay sa gabing ito. Salamat, Lord, at naibsan ang kabigatan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nilift mo, Panginoon, hinangat mo, Panginoon, ang kabigatan, Panginoon, na pasan-pasan ng iyong mga anak. Salamat, Lord, sa katiyakan na sa kabila po ng anumang pinagdadaanan namin ay kasama namin ang iyong presensya, Panginoon. At hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat hawak mo ang aming buhay, kontrolado mo ang aming buhay, Panginoon, at lahat ng bagay na dumarating sa aming buhay. And that you are causing all things together to work for our good. Kaya, Panginoon, kami po ay maaaring mag-rejoice, kami po ay maaaring magpasalamat at magpuri kahit po sa kalagitnaan po ng mga pagsubok, sapagkat sa amin po ang tagumpay. Ibinigay mo na ang tagumpay, Panginoon, sa aming mga buhay. At walang sino man sa amin ang talo, Panginoon, because at the end, ang dakilang mga plano mo ang mangyayari sa aming mga buhay. At salamat po sa espiritu ng kapakumbabaan na ibinigay mo po sa amin sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, for dealing with our doubts, with our fears, with our questions, Panginoon. At alam po namin na anuman ang kakulangan, anuman ang parang nakikita naming disability o challenge sa aming mga sarili, Lord, ikaw ay mas malakas at ikaw ang pupuno sa aming mga kakulangan, Panginoon. Kaya kami po ay tagumpay pa rin sa iyong pangalan at mangyayari pa rin ang mga plano mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga salita na nagpalakas sa amin, Lord.
binibigay namin sa iyo ng maingat ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. And once again, thank you so much for joining our prayer meeting. Magkita-kita po tayo uli sa darating na Wednesday. Huwag ho kayong bibitaw sa panalangin. Kailangan po natin sa panahong ito na tayo po ay babad sa panalangin. Sa darating pong linggo, communion service po natin. Let's all commemorate the goodness of the Lord and His sacrifice at sama-sama po tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. See you po. The Lord bless you all.